And I would like to request everyone to please open your Bible in the book of Psalm. Psalm chapter 48 and verse number 14. Mga awit 48 at talatang 14. Psalm chapter 48 verse number 14. Ang sabi po ng talata, "For this God is our God forever and ever. He will be our guide even unto death." Again, for the second time, Psalm chapter 48 verse number 14 only. "For this God is our God forever and ever. He will be our guide even unto death." Let us go to the Lord in prayer. Aming dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po ipapasalamat muli sa umagang ito sa patuloy na pagsasaimpapawid ng iyong pong salita. Dakilang Diyos, kailangan ko po ng iyong gabay, partikular ng karunungan na nanggagaling sa iyo upang akin pong maibahagi ang iyong salita ng maliwanag sa bawat isa po sa amin. Thank you so much sa amin pong mga regular viewers, and thank you for always praying, for always blessing us through this ministry, Heavenly Father. I pray that you will continue to guide me, to fill me with your Holy Spirit as I share your word. May you bless each and every one of us this morning, Heavenly Father. For all of these things I ask and pray in Christ's most holy name. Amen. Amen. Okay, pasensya na po tayo ho, sapagkat katulad ng sinasabi ko sa inyo, sa akin pong adjustment, medyo physically, may mga ilan tayong laban. But I believe and I trust the Lord that He will continue to help me para maging blessing po, particular sa ating mga taga-subaybay dito po sa ministeryong ito. So according to our text, "For this God is our God forever and ever. He will be our guide even unto death." Ito pong Psalm chapter 48 ay napakagandang talata sapagkat ito po ay nagbibigay pansin sa tinatawag nating kapangyarihan ng Diyos at ng proteksyon ng Diyos, ang kanyang katapatan partikular sa kanyang pong bayan, sa kanyang mga tao. Makikita nyo po na dito po sa talatang ito, especially doon sa opening ng ating pong talata, na pinapupurihan po ng psalmist ang ating Panginoon Diyos. Ito po yung masasabi po nating dapat attitude na taglay ng bawat isa ng mga tunay na nasa Panginoon. Na tayo ay dapat magbigay pansin sa pagpupuri sa Diyos, partikular kapag ka po ating namamasdan ang kanyang kapangyarihan, kung paano pong araw-araw tayo po ay kanyang iniingatan, because we cannot deny the fact that every day in our lives, na-experience po natin not just the power of God, but His protection and His loving kindness. Mga kapatid, ang maganda po talaga sa ating maging gawi sa buhay ay makita nating muli ang kanyang mga makapangyarihang gawa. Kaya po, dito po sa text natin, nung sinabi pong "for this God", ito po ay pumapatungkol sa Diyos na subok sa kanyang katapatan, mga kapatid, na kung saan maaari po nating panghawakan, maaari po nating pagtiwalaan. So, hindi lang po niya basta sinabi, mga kapatid, na talagang Diyos, kundi tukoy na itong Diyos, ang sabi po ng ating pong teksto. It is the God who has defended His people, mga kapatid. Kumbaga, siya po yung Diyos na nanananggalang, nag-iingat, nangangalaga, nagprotekta, at masasabi nating pinapahayagan niya ng kanyang pag-ibig at ng kanyang pagmamahal. So kaya dito po tayo iikot sa ating pag-aaral, because nung ako po ay nagbubulay para sa mensahe, kasi ganun po ako dahil hindi po ako basta makatulog kaagad, particular sa ginagawa ko pong adjustment ngayon. So meron po akong mga meditation sa mga talata na medyo alam ko na po, and then humihingi ako sa Diyos ng tinatawag nating guidance at wisdom para makapagbigay po ng mensahe. And you know what? Ang ating pong pag-aaral ito, sa paniniwala ko po, ay gagamitin ng Panginoon upang kapag tayo po ay medyo struggling, marahil po may mga sitwasyon po tayo na hindi ganun kadali, mga kapatid, yung maalala po ba natin na
ang isang magandang gawi natin bilang mananampalataya ay ang lagit-lagi tingnan ang naging patunay ng Diyos sa ating buhay at maganda pong sumesentro tayo sa mga bagay na dapat isineselebrate natin patungkol sa klase ng Diyos na meron tayo. I would like to entitle the message of the Lord this morning, Let God Lead the Way. Let God lead the way. We cannot deny the fact that in this world, tayo po ay nasa ating journey. Tayo po ay nasa ating paglalakbay. And again, it is good to be reminded, folks, about the goodness of God in our lives, particular sa mga panahon na po na tayo po'y naglakbay. At siguro po, mga kapatid, sa bawat isa na nandirito, kung magiging honest sa ating mga sarili, no one can deny kung gaano po kabuti ang Panginoon and sa maraming pagkakataon kung paano na niya pinatunayan ang kanyang sarili sa bawat isa po sa atin. So let God lead the way. Ang linaw po sa ating pong teksto. Ang sabi po ng ating talata, for this God is our God forever and ever. He will be our guide even unto death. Sa paglalakbay po natin, sa realidad ng buhay natin bilang mga mananampalataya, hindi ba napakainam na ito po ang ating matutunan? Na ipaubaya po natin sa Diyos ang ating pong lakad. Na ipaubaya po natin sa Panginoon ang pangunguna sa ating pong buhay. Mga kapatid, if you will study the Word of God, particular sa storya ng mga tao na inilahad po sa atin, makikita nyo po na ang mga napasama ang kwento ng kanilang buhay, ang mga nasira, ang kanilang pong daan, lakad sa buhay, ay ang mga hindi po tumalima o sumunod sa Diyos. So, I would like to lead everyone this morning to the message that will remind us na tayo po ay dapat sumunod sa pangunguna ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga po, makinig po tayong mabuti, mga kapatid. At kung sakali po na sa mga tatalakayin ko po ngayong umaga, tayo po ay mapapaalalahanan. So, it is good to somehow maging totoo po tayo sa ating sarili. That is actually the advantage na meron tayong Word of God, mga kapatid, sapagkat sa leading ng Panginoon, we cannot deny the fact that His Word is very important sapagkat ito po ang nagbibigay liwanag sa usapang landasin at lakad ng mga mananampalataya. Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yan po ang sinasabi ng Bible sa Psalm chapter 119 and verse number 105. Hindi po ba? Yes, na ang salita mo, sabi po ng psalmist, Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So yan po ang turo sa atin. Kaya nga sinasabi ko po that we cannot deny the fact that the Word of God is very important for us to know the leading and the guidance of God in our lives. Again, let God lead the way. Ito po ang gusto nating makita ng bawat isa sapagkat ang Psalm chapter 48 ay isinara po ng psalmist dito po sa pagsasabi sa talatang ito. For this God is our God forever and ever. He will be our guide even unto death. Now, tumukoy na po tayo ng ilang mga magiging puntos natin sa ating pag-aaral. I would like to share with you now the points that the Lord gave me dito po sa ating mensaheng, Let God Lead the Way. Number 1, when the road is uncertain, let God lead the way. Let God lead. Kapag tayo po, mga kapatid, ay nasa kalagayan na wala tayong katiyakan para po tayo ay magkaroon ng maayos na lakad, mga kapatid, let God lead the way. When the road is uncertain, sa buhay po natin, isa sa bagay na nagiging struggle po natin yan. Kapag tayo po'y walang katiyakan, walang kasiguruhan. Kaya nga, it is always good to be reminded sa sinabi po ni King Solomon, Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. So, ito po, mga kapatid, mula pa noon hanggang ngayon, I can say, na talatang po pwedeng maging lagi-lagi paalala po sa atin. When the road is uncertain, let God lead.
Kapag ka po ang ating pong lakad ay hindi sigurado, hayaan nyo pong pangunahan po tayo ng Panginoon. At ito pong i-apply natin. Okay? Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all thine heart. And lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Remember Jeremiah 29:11? For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Mga kapatid, we may be uncertain about tomorrow, but God is never uncertain about our tomorrow. Diba? About tomorrow. Remember the song? Diba? Sapagkat alam ng Diyos ang ating bukas. Sensya na po. Yes. Okay? Alam ng Diyos ang ating pong bukas. God being all-knowing, even His plan, it is already clear, mga kapatid. Ang Diyos natin na nakakaalam ng lahat ng bagay, alam kung ano ang marapat sa atin. Kaya ang dapat pagtiwalaan natin siya ng lubos, mga kapatid. At ito nga po ipapakita natin sa kalagayang pababayaan natin na siya ang manguna. When the road is uncertain, okay? Pagka po wala tayong kasiguruhan sa isang bagay. Kasi minsan apektado po tayo ng concept na ibinigay po sa atin ng tao. 'Di ba? Halimbawa raw po, life itself is a gamble. 'Di ba? Parang ang buhay daw po ay pakikipagsapalaran. Mga kapatid, yan po sa pangkalahatan ay maaaring maging totoo kung hindi mo ipapasok ang Diyos sa ating buhay o sa kwento ng ating buhay. Pero kapag ka po ang Diyos ang ating pong sinentrohan sa ating buhay, mga kapatid, tayo po ay may katiyakan sapagkat sa Diyos ay may katiyakan. Amen? So, mga kapatid, hindi po pwede na Kristiyano ka tapos titingnan mo pa rin na ang buhay natin ay buhay pakikipagsapalaran. No! Mga kapatid, para tayo po ay maging certain sa ating pong lakad, sa ating pong buhay, let God lead the way. Hayaan niyo pong pangunahan po tayo ng Panginoon. Huwag po tayong magmarunong sa Diyos, mga kapatid. Kasi lagi ang ipinapaalala natin bilang tao po, hindi po pwedeng panghawakan ang isip natin, ang karunungan natin, sapagkat sinabi nga po ni Solomon, di po ba, magtiwala tayo ng lubos sa Panginoon. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Hindi po sa palaran yan, tiyakan po yan, He shall direct thy path. Pero ito po ay nakagiya sa tinatawag nating lubos na pagtitiwala sa Panginoon. Don't you ever trust your mind. Yung ating pong human wisdom. Ang sabi po, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Meron pong daan na tila matuwid sa mata ng mga tao, ngunit ang dulo po nito ay kapahamakan. Si Solomon din po ang nagsabi niyan. Sa Proverbs chapter 14 and verse number 12, may daan na tila matuwid sa mata ng tao, ngunit ang dulo nito ay kapahamakan. Now, why not try to somehow, diba, ask yourself, how many times na nakita natin ang katotohanan ng talatang ito sa buhay natin? Gaano kadalas po na ginawa natin ang isang bagay kasi akala natin tama. Kasi sa iniisip natin mabuti. Sa ating pong mga masasabi nating takbo ng kaisipan makakatulong. Yung bang para bang wala namang masama, parang okay naman ito. Mga kapatid, ang Kristiyano po ay hindi po pwedeng mabuhay sa parang okay naman, sa ang akala ko ay tama. Kailangan po natin ng pagtiyak, and the only way for us to make sure of everything in our lives, it is by trusting the Lord and by allowing God to lead the way. Amen? Let God lead the way. So if the road is uncertain, let God lead, mga kapatid. He knows the future. Yan po ang Diyos natin. Alam niya yung nilalakaran natin. Alam niya yung dinadaanan natin. Kaya marapat na tayo po ay humakbang na sumusunod sa direksyon ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, if the road or when the road is uncertain, let God lead.
Okay? Let God lead the way when the road is uncertain. Number 2, when the road is uneasy. Kapag ang lakbay po natin ay hindi madali, di ba? Kumbaga, yung journey natin ay nagiging very difficult and sometimes troubling, di ba? Or to the point na natatakot po tayo, nakakatakot. Ano ho? Mga kapatid, mga minamahal, tandaan nyo po, sa moment na ang ating pong lakad ay hindi madali, ang dinadaanan natin, ang nararanasan natin ay hindi po madali. Nakakaranas tayo ng bigat, hirap, sakit sa buhay, mga kapatid, sa ating pong journey. When the road is uneasy, mga kapatid, let God lead. When the road is uncertain, let God lead. When the road is uneasy, let God lead, mga kapatid. Ito po, isa sa magandang talata na nilagay ng Diyos sa isip ko. Yun sinabi po sa Isaiah 41, verse number 10, Fear thou not, amen? For I am with thee, be not dismayed, for I am thy God, I will strengthen thee. Makikita nyo po yung palalakasin tayo ng Panginoon. Diba? I will uphold thee. Aalalayan tayo ng Panginoon. Ibang-iba ang buhay na kung saan na nakakita natin at nararanasan natin ang kamay ng Diyos. Yes, nothing is too hard for the Lord. Yan po ang isang paalala sa bawat isa. Yan po isa sa sinentrohan po namin sa camp doon po sa UK. Diba? For with God, nothing is impossible and nothing is too hard for the Lord. So when the road is uneasy, if you are experiencing problems and encountering, diba, great battle in your life, if it is not easy for you na magpatuloy, let God lead the way. Hayaan po natin na pangunahan tayo ng Diyos. Alamin natin kung ano po ang masasabi nating gabay ng Panginoon sa atin. Ang sinasabi ng Panginoon sa atin. I remember, mga kapatid, sa Psalm 46, verse number 1, sinabi po, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Amen? When God is uneasy, when the road is uneasy, let God lead the way. What is number 1? Sa mga nakikinig po natin, sa mga taga-subaybay po natin, ang ating pong mensahe, pinamagatan po nating let God lead the way. When the road is uncertain, let God lead. When the road is uneasy, let God lead. So, I will encourage you this morning to somehow meditate the whole chapter, Psalm chapter 48. And then, makikita nyo po, mula sa opening, na ito po ay masasabi nating pasasalamat, saya ng salmi, sapagkat nakita niya ang kadakilaan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang mga masasabi nating proteksyon ng Panginoon sa ating pong buhay. So, yun yung mga dapat na-appreciate din po natin. At sa pagsasara po ng talata, 'di ba? Sinabi po niya, for this God is our God forever and ever. He will be our guide even unto death. So, mga kapatid, mga minamahal, kamusta po ang ating lakad? Kamusta po ang ating mga buhay? So sa ating pong mga unang tinatalakay pa lang, maganda na po na tayo po'y mapaalalahan. When the road is uncertain, kung wala kang katiyakan sa lakad mo, mga kapatid, let God lead. Diba? Diyan sa dinadaanan mo, diyan sa nilalakaran mo. Kapag ka ikaw ay walang katiyakan, mga kapatid, panahon na yan para tayo po ay magising sa katotohanan that we need to let the Lord lead the way. When God is uncertain, let God lead. When the road is uneasy, let God lead. Hayaan po natin na ang Diyos ay manguna po sa atin. Okay, John chapter 14 and verse number 27. Peace I leave with you, my peace I give unto you. Sabi po niya, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ibig sabihin po, pwede po talaga na mga Kristiyano
sa anumang laban sa buhay, sa mga hirap na po pwede nating maranasan, ang importante lang po ay ang pabayaan natin na Diyos ang manguna po sa atin. Amen? So when the road is uneasy, let God lead. How about when the road is unclear? Diba? Kanina po yung walang katiyakan. Ngayon naman, parang hindi naman natin maintindihan. Diba? Hindi natin maintindihan. When the road is unclear, okay, again, ang paalala natin, let God lead. Kapag hindi natin makita yung direksyon, para bang si Job, mga kapatid, for you to better understand my point, yung tumatakbo sa isip ko po, nung ilagay ko po ang puntos na ito, ngayon pong ibinabahagi ko po sa inyo ang puntos na ito. When the road is unclear, let God lead. Kumbaga, when we cannot see the direction to take, mga kapatid, God's Word provides the light, as I quoted sa inyo po kanina. Hindi nyo pwedeng ihiwalay yung salita ng Diyos. Ito po ay lampara. Ito po ay masasabi nating liwanag sa ating landas. Ilaw at liwanag sa ating landas, sa ating pong daan. Kaya po, syempre, kaya po hindi clear sapagkat sabi ko nga, marami po ang buhay ginagawang sapalaran eh. Mga kapatid, that is actually our advantage being a believer. We have the Bible with us, we have the Word of God with us, and then, we need to be guided always ng salita po ng Panginoon. So, yung mga hindi malinaw sa atin, let the Lord give us the answer. And the answer is from His Word. Sa Kanya pong salita, mga kapatid. Sa Psalm 32 and verse number 8. Psalm 32 and verse number 8. Di ba? Ang sabi po, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. Ito po yung isa sa iniisip pong teksto po natin, mga kapatid. I will guide thee with mine eye. Wow, what a blessing. What a blessing. Hindi ba, ganito po yan eh. Sa ating pong, yung realidad ng buhay po natin, kapag ka ikaw dumating sa punto na nagtanong ka at yung tinatanong mo is uncertain sa kanyang sagot, nakakapanatag ba? Kapag ka meron tayong mga question sa buhay po natin and then naramdaman po natin na yung pong sumagot sa ating pong tanong ay hindi po talaga masasabi nating definite. 'Di ba? If that person, if he himself is doubtful doon sa kanyang sinasabi, hindi po definido, nakakapanatag ba? Halimbawa lang po, meron kang tinanong, may hinahanap kang lugar, saan po ba rito yung patungo sa ganitong lugar? Alam ko dito ang daan nun eh. Diba? Parang narinig ko na yun eh. Yung lugar na yun, sa tingin ko, pagka ganun po yung mga sasagot sa atin. Nakakapanatag ba mga kapatid? So kaya nga, napakahalaga po eh. Diba? Napakahalaga ng pagtiyak mga kapatid. Napakahalaga po. At ito po ay sa pamagitan ng gabay ng Diyos sa kanyang salita. And you know what? The Word of God is certain and God Himself is certain sa kanyang lakad. Tingnan niyo po ho, dalawang bagay po na magpapatunay na ang Diyos natin ay tiyak at klaro sa kanya pong direksyon sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay? Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Iyan po ang sabi ng psalmist. So kaya, nung sinabi naman po ng Panginoon Diyos mismo, for I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Ang ibig sabihin, anuman po ang daanan natin, anuman po ang maranasan natin, if that road is leading to the direction of God, whether sometimes unclear, kailangan lang pong pagtiwalaan po natin ang Panginoon. Because God is very definite sa kanyang plano, sa kanyang mga anak. And the reason why we can really trust the Lord, it is because of the fact that our God is all-knowing. Alam niya ang kanyang ginagawa. Alam niya kung saan niya tayo dinadala, mga kapatid. May mga pagkakataon na para pong, yun nga, yung wala tayong katiyakan. May mga pagkakataon na parang hindi magaan ang ating pong dinadaanan. May mga pagkakataon na parang, ang labo yata. Di ba? Parang hindi mo matanaw. Sabi ko nga, the good example is Job.
Na talagang kahit saan siya sumuling, parang hindi niya makita ang liwanag. Pero ang importante po, alam niya na alam ng Diyos kung saan siya dadalhin. Diba? There are times na tayo po dumalagay sa ganung sitwasyon na hindi mo alam, kahit saan ka sumuling, parang magkabi-kabila. Basta ang titiyakin mo lang ay ang Diyos ang sinusundan mo at sinusunod mo. Just make sure that you are following the leading of God in your life. Because as what the challenge of this message this morning is emphasizing, it is good to let God lead the way. Diba? Sabi ko, classic example yun si Joseph. Classic example yun. Na it is very hard to understand how come that the promise of God to him is blessing, and then on his journey, on his way, going to that blessing, parang if not by faith, pangahawakan mo yung sinabi ng Diyos, at babase ka sa nakikita mo, parang pwede ka na sigurong gumawa ng sarili mong lakad. Sabi ng Diyos, pagpapalain ako, tapos pagkakaisahan ako ng mga kapatid ko, gagawan ako ng masama ng tao. Sabi ng Diyos, pagpapalain ako, grabe, malalagay pala ako sa mga usap-usapan ng kung sino-sino na talagang pinagtangkaan ko raw, gahasain ang asawa ni Mr. Potiphar. Kala ko pa pagpapalain ako, tapos makukulong pala ako. Kala ko pa pagpapalain ako, tapos kung ano-ano palang mararanasan ko. Mga kapatid, tandaan niyo po, pag sinabi ng Diyos na pagpapalain niya tayo, God is very definite, God is very sure, God is very true. Pagpapalain ka niya, kaya lang ang tanong dito, pababayaan mo ba na Diyos ang manguna sa buhay mo? Yun ang dahilan kung bakit ang sagot ni Job, tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at kapag tila masama? Ang punto po ni Job doon, di ba? Basta tiyak mo na sumusunod ka sa Diyos kahit ano maranasan mo. So when life is uncertain, when the road is uncertain, let God lead. When the road is uneasy, let God lead. When the road is unclear, let God lead. Di ba? Yun po, mga kapatid. Sa Isaiah chapter 30, verse 21, ang sabi po, and thine ears shall hear a word behind thee saying, this is the way. Alala ko po, mga kapatid, na sinasabi po ni Solomon, there are many devices in a man's heart, nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Diba? Ang ibig sabihin, maraming haka at mga kuro sa isip ng tao. Remember the two Japanese na binanggit ko po sa inyo na hindi dapat hayaan nating yun ang ating pakikinggan, si haka-haka at si kuro-kuro. Diba? Hindi pwedeng Kristiyano ka haka-haka. Hindi pwedeng Kristiyano ka kuro-kuro. Kapag ka ikaw ay Kristiyano, turo ng salita ng Diyos ang iyong pakikinggan. Amen? Diba? Ang pakikinggan natin ay ang turo-turo ng salita ng Diyos. Amen? Yes, para maging certain tayo. Diba? Para maging easy ang dating, mga kapatid, at para maging klaro ang lahat sa atin. So, mga kapatid, importante po na kapag sasabihin ng Panginoon, sunod lang tayo. Para hindi ko makita yung liwanag. Pagpapalain niya ako, tapos ganito mararanasan ko. Pagpapalain niya ako, tapos pagkakaisahan ako. Pagpapalain niya ako, tapos, di ba, magkakaproblema ako ng ganito. Well, ang kailangan mo lang tiyakin, nasa pangunguna ka ng Diyos. Yun po ang kailangan nating tiyakin, mga kapatid. Hindi natin kailangan pong makita ang lahat ng dadaanan natin. Ang mahalaga lang ay ang liwanag sa hahakbangan natin. Amen? Yes. Hindi mo naman kailangan makita yung buong road. Ang kailangan lang, alam mo, saan ka dapat humakbang. Okay? For me, yun yung isang magandang panuntunan sa buhay. Na ang importante, hindi yung lawak ng dadaanan. Ang importante yung liwanag ng hahakbangan. Amen? Yes. Kaya, kamusta po tayo? Tayo po ba bilang mga Kristiyano, nakikita natin na ang talagang desisyon na ginagawa natin ay ayon sa leading at guidance ng Panginoon. 'Di ba? Tayo po ba sure na ang ating pong hakbang ay ayon sa gabay ng Diyos sa buhay natin? Mga Kristiyano,
Paalala po ito, let God lead the way. Amen? Let God lead the way. When the road is uncertain, let God lead. When the road is uneasy, let God lead. When the road is unclear, let God lead, mga kapatid. And when the road is unfamiliar, let God lead. Kumbaga, yung parang ang dating, hindi familiar sa iyo. Diba? I remember when Peter said, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as the same strange thing happen unto you. Diba? Ang paalala po niya doon pagka Kristiyano tayo, wag daw pagtakahan yung mga nangyayari sa atin. Kaya lang po, being human, kapag ka po hindi pamilyar at hindi usual sa atin, yung ating pong dinadaanan, medyo mabigat. Sa lakbay natin, mga kapatid, aminin po natin na may mga bago sa atin. Yung unfamiliar na sinasabi ko po, mga kapatid. Meron pong mga lugar na hindi pa natin nadaanan, wala tayong idea, mga kapatid. So, kumbaga, yung salitang hindi ko kabisado, minsan pagka po tayo ay bibiyahe, and then, yung GPS, yung pong Waze, pagka dinadala tayo doon sa lugar na hindi po pamilyar sa atin, minsan, saan kaya to? Saan kaya patungo ito? Ha? Yan po yung, pagka sa buhay po natin, inalam natin, mga ganun po pangyayari, mga kapatid Yung bang tiyak naman po na si Waze, tiyak naman po yun, na yung pagka tinipe mo po yung direksyon na yun, dadaling ka sa kung saan talaga yung lugar. Kaya lang, may mga pagkakataon na kapag ka bumibiyahe tayo, parang bago sa akin to hindi ko alam to And then, because of that, mag-change route po tayo. So, well, gusto ko lang pong gamitin, bagamat masasabi po natin na hindi lahat alam ni Waze, yung dadaanan po natin, yun ang kaibahan. Tiyak naman, na kapag ka-type mo yan, dadaling ka niya talaga doon sa lugar. Ang problema lang sa Waze, may mga hindi siya alam. 'Di ba? Halimbawa, yung sitwasyon sa ganitong lugar, or may mga sinarado pala. May mga pagkakataong ganun 'Di ba? So, yun ang kaibahan. Pero ang Diyos, yung dadaanan natin at yung pupuntahan natin, parehong tiyak niya po yun, mga kapatid. What I mean to say, when God is leading us, when God is guiding us, mga kapatid, the good thing about our God, He is very certain and sure sa kanyang direksyon sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi ko po, ang sinisecure natin is the direction and the destination. Yung pong direksyon, usapan ito nung dadaanan. 'Di ba? Yung pong destination, usapan ito nung pupuntahan. Saan tayo patutungo? And the good thing about our God, sa usapang direksyon at sa usapang destinasyon, pareho pong certain po yan. 'Di ba? And very definite ang sinabi ng Bible. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Kaya maging buhay man ni Joseph yan, mga kapatid, alam ng Diyos yung dadaanan niya. Buhay man po yan, mga kapatid, ni Job, alam ng Diyos. Alam niya kung ano yung dadaanan niya. Pero, ang napakaganda po, ano man ang dadaanan po natin, sa gabay at pangunguna ng Diyos, tiyak tayo sa patutunguhan natin. Amen? We are very sure. Because our God is very definite and certain sa kanyang plano sa buhay ng bawat anak niya. So kaya sabi ko po, there are times, kung magiging totoo tayo, ang mga pangyayari hindi madaling maintindihan. Kaya nga, ang usapan po ng buhay sa Panginoon ay usapan ng pagtitiwala. Usapan ng pagtitiwala po yan. As long as you are sure and certain that you are following the leading of God in your life, you can be confident that God knows, 'di ba? Kung ano po ang kanyang plano sa buhay ng bawat isa. So when life is unfamiliar, when the road is unfamiliar, let God lead. Naalala niyo po yung sinabi ng Psalm 37 sa verse number 23,
At ilang pang mga talata, mga kapatid. Psalm 37, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. I have been young and now am old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread, mga kapatid. So yun po ang patotoo ng psalmist. Yun po yung kanyang patotoo, mga kapatid, na sa buhay po niya, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Maaari pong yung dinadaanan natin, hindi pamilyar sa atin. Marahil bago po sa atin, pero hindi kailanman bago sa Diyos yan. Bago pa natin hakbangan niya, na ihanda na ng Diyos. The steps of a good man are ordered by the Lord. So kaya, just continue on. Mga kapatid, wag po yung pagka nahirapan tayo, pag nasaktan tayo, pagka po meron po tayong mga sitwasyon sa buhay na tila hindi maganda, as long as you are sure and definite na talagang yan po ang gabay ng Diyos sa iyo. Tuloy lang, let God lead the way, sapagkat sa kaduluhan ng lahat, masasabi natin na talagang God is great. Diba? Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful for His situation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Great is the Lord and greatly to be praised. Diba? For our God, for this God is our God forever and ever. Amen? And He will be our guide even unto death. So when the road is unfamiliar, kanina, uncertain, uneasy, mga kapatid, unclear, unfamiliar. Okay, eto naman, sa panghuli natin, when the road is unending. Yung parang tingin mo, ang haba naman ng biyahe. Parang walang tapos. Yun po yung naranasan namin eh. Nung kami po ay nasa London at bumiyahe kami patungo sa campsite, mga kapatid, para bang walang katapusan ang biyahe. Gusto kong gamiting ilustrasyon yan. O kaya lang, alam naman pong wala talagang katapusan yon. 'Di ba? Siyempre po, meron pong katapusan. Ang problema lang, minsan kapag nahahabaan na tayo sa paglalakbay, ang human tendency, mainip. Kaya shout out sa mga nakasama ko sa biyahe patungo sa camp. Kantahan po kami doon. Gawa ka lang ng mga way na kung saan may enjoy mo ang lakbay kasama ang Panginoon. Amen? Yes. Mga kapatid, when the road is unending, let God lead. Basta sunod ka lang. 'Di ba? When the journey seems long, remember that God has promised to guide us even unto death. Yun po yung sinabi ng talata natin eh. 'Di ba? For this God is our God forever and ever, and He will be our guide even unto death. Naalala niyo po yung Psalm 23? Nung kami po ay nasa Blessed Hope. Isa sa chapter na madali po namin na memorize ay ang Psalm chapter 23. Yung the Lord is my shepherd, I shall not want, di po ba? So, yun po. Meron pong bahagi doon, sabi, yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Ang problema, narinig niyo ba yung sinasabing talo ang mainip? Yes. Yun po ang nagpapahirap sa buhay, mga kapatid. Yung po bang nakadepende tayo sa comfort natin? So, importante po na ang ating pagtiyak na ang Diyos ang nangunguna sa atin, hindi po pwedeng walang katapusan. Ngayon, kung ang tingin mo, ang iyong daan ay walang katapusan, let God lead. Sunod lang po tayo, mga kapatid. Ang importante kasi gaano man kahaba ang lakbay, may pinangahawakan tayo, I will never leave thee nor forsake thee. Yun ang sinabi ng Panginoon. 'Di ba? Gaano man kahaba po ang lakbay sa buhay nating ito, mga minamahal, ang importante po ay yung katiyakang kasama po natin ng Panginoon.
So when the road is unending, let God lead, mga kapatid. Let God lead the way. May mga dadaanan po tayo, meron pong mga lakbay na parang nakakainip sa atin bilang tao, pero ang Diyos po ay nag-ooperate hindi sa panahon natin, kundi sa kanyang panahon. Di ba lagi nga natin sinasabi that God will make everything beautiful in His time. Yun po ang ating dapat panghawakan. Alam ng Diyos, maging ang panahon, hindi lang ang daan, hindi lang ang plano, pati panahon, kasado po yan sa ating Panginoon. So let God take the lead, mga kapatid. Let God lead the way. Just follow. Just follow the Lord, the leading of God in your life. Ang ganda-ganda po nung sinabi, di po ba? For this God is our God, He will guide us all the way, mga kapatid, home. He will guide us even unto death. Yun po yung pinupunto ko po sa bawat isa. Yung pong mga puntos natin, practical po yan eh. Samantalang ako po ay nagkukonsider ng realidad sa buhay po natin. Kasi po, pagka po pinag-usapan natin yung leading ng Diyos, alam ko po na bawat isa po sa atin ay mag-a-agree na talagang alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Kapag ka po pinag-usapan natin, marami po sa atin sang-ayon naman na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Kaya nga ang isang katotohanan na natutunan natin, pag ang Diyos ang pumayag, huwag tayong pumalag. Hindi po pwedeng mangyari ang isang bagay na papahintulutan ng Diyos nang wala po siyang plano, mga kapatid. I am very sure that before anyone else, before na ang lahat mangyari sa buhay natin, alam ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga sabi ko po, yung mga pinuntos ko sa inyo, particular, na hindi ako mahihirapan na maisip ito sapagkat ang tiningnan ko po yung realidad ng buhay. Na kung ang pag-uusapan, lakad natin, buhay natin, daan po natin, sometimes uncertain, sometimes, mga kapatid, uneasy, unclear, unfamiliar, and may mga panahon na parang ang haba, parang walang katapusan, unending. Kaya dito ako nag-dwell, mga kapatid. In fact, nung ikinonsider ko po ang magandang talata, sabi ko po sa inyo kanina, ang isa sa ikinukonsider ko po, yung sinabi ng Psalm chapter 32, mga kapatid, yung sa verse number 8, kasi magandang text din po ito eh. Ito po talaga ang unang pumapasok sa isip ko. Yung I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. Diba? Ito po yung magandang talata sa usapan ng ating pong mensahe na let God lead the way. I will guide you with mine eye. So, let God lead the way. So, importante po na yung realidad sa buhay. Iyon yung mga pumasok sa isip ko na sabi ko, kailan ba tayo talaga nahadlangan? Kailan ba tayo talaga naapektuhan? Umamin po tayo. Hindi ba kapag may mga pagkakataon na ang tingin natin wala naman tayong katiyakan sa ating ginagawa, mahirap nga talagang magpatuloy kapag uncertain po tayo. Kaya lang, pagka po ang Diyos nag-lead sa atin sa daan, mga kapatid, tiyak po yon. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa, mga kapatid. So, kaya when the road is uncertain, let God lead. When the road is uneasy, sino po sa atin ang hindi nakaka-relate? Na may mga pagkakataong ang lakbay natin, ang bigat, di ba? Ang bigat. So paglalakbay mo, magkakasakit ka nang hindi mo naman inaasahan. And then, sa paglalakbay mo, merong magiging mga conflict, mga kapatid. May mga makakadiferensyahan ka, may mga hindi makakaintindi sa iyo, may mga aatake sa iyo, may mga sitwasyon na dadaanan mo, merong mga problema na darating sa buhay mo. And sometimes, hindi ganun kadali. Let God lead the way. 'Di ba? Pagka hindi maliwanag sa iyo, yung bang hindi mo matanaw ang iyong dinadaanan. Mga kapatid, let God lead the way. At ang usapan ng pagsunod sa Diyos
Hindi lang by feet, kundi by faith, mga kapatid. Diba? So, obey God by faith. Follow God by faith, mga kapatid. We have His Word, so you better consider kung ano po ang sinasabi ng Diyos sa Kanyang salita. Okay? And then, when the road is unfamiliar, let God lead. Let God lead. When the road is unending, na para bang walang katapusan, parang walang katapusan ang paghihirap ko. Kaibigan, sa aking palagay, sa iyo ay may kulang. Di ba? Kaligtasang mula kay Kristo. Tapos, yun po yung mga tanong sa buhay . Anong problema po nung lumikha nung awit? Anong po sinasabi niya? Pag wala ang Panginoon sa buhay mo. Kaya nga, para po magkaroon ng katiyakan at para tayo po ay maging panatag sa buhay, just follow the leading of God in your life. Hindi ka iiwanan ng Panginoon, hindi ka bibitiwan ng Panginoon. Gagabayan po tayo ng Diyos, sasamahan po tayo ng Diyos hanggang sa dulo ng lahat. So let God lead the way. Let God lead the way. For this God is our God forever. He will be our guide even unto death. Let God lead the way. So be reminded, folks, of this message in, as we have our journey in this life, the best thing that we can do is to just follow the leading of God sa buhay po natin. Okay? Sa pagtatapos natin, when the road is uncertain, let God lead. When the road is uneasy, let God lead. When the road is unclear, let God lead. When the road is unfamiliar, let God lead. And when the road is unending, let God lead. Ang aking pong encouragement at challenge sa bawat isa ngayon, ano man ang sitwasyon natin sa buhay, ang pinaka-importante sa lahat ay ang pabayaan po natin na pangunahan po tayo ng Diyos. Let God lead the way. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong salita. Salamat po sa napakahalagang paalalang ito ng iyong mensahe. Lord, I pray that you will continue to bless your people through this ministry. May you continue to use me to guide your people through thy word. Help me, Lord, and empower me. And please, Lord, anuman po ang lakbay namin sa buhay, habang nakikinig po kami ng iyong mensahe, anuman ang pangungusap mo, anuman ang pagkilos mo, dakilang Diyos, nawa ang bawat isa po sa amin ay magkaroon ng lubos na pagtitiwala, sapagkat alam po namin na alam mo kung ano po ang iyong ginagawa. Ikaw, dakilang Diyos, ang aking pong patuloy na pinagtitiwalaan na sa ministeryong ito na iyo pong ipinagkatiwala sa akin. Gagamitin mo po ito upang mabigyang sagot ang tanong sa aming mga isip at sa aming mga puso. Lord, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang patuloy na paggawa mo sa aming pong mga buhay. Muli po, aming Ama, salamat po sa ministeryo ng Believers Breakfast. Salamat din po sa mga patuloy na sumusubaybay sa ministeryong ito. Salamat po, O Diyos, sapagkat nagagamit ang ministeryong ito upang kami po ay mayroong mai-share. Hindi lamang kami sa aming mga sarili, kundi upang kami po'y mayroong pong mai-share sa mga mahal namin sa buhay, sa mga kapatiran po namin na marahil kailangan po ang mga paalalang ito. Again, Heavenly Father, I pray that you will continue to bless us sa pamagitan po ng iyong salita. Ito po, O Diyos, ang aking panalangin, kasama po ang matinding kahilingan na bigyan mo po ng katiyakan ang mga naguguluhan, bigyan mo po ng kagaangan ang mga nabibigatan, bigyan mo po ng liwanag ang mga nadidimlan, at nawad dakilang Diyos, ikaw din po ang siyang magbigay ng katiyakan sa mga bago po sa kanilang buhay, ang kanilang nararanasan,
at sa bawat isa na tila naiinip sa lakbay. O Diyos, paalala mo po sa amin na ikaw po ang dapat naming sundin at sundan sa aming mga buhay. Again, bless each and every one of us, O God. May you bless our day. Ang amin pong mga gagawin ngayong araw na ito, ganun din po, Panginoon, hiling ko rin po na ikaw magbigay ng maayos na pahinga sa mga kapatiran po namin na ngayon po ay maring gabi po sa kanila, dakilang Diyos. Again, thank you so much for blessing us once again through Thy Word. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. I hope and I pray na tayo po'y napagpala